Good day, sir. I'm Pauline Beltran from BTBTED 2H Set B. So, here's my practical exam, my session plan. So, sector, tourism sector, hotel and restaurant, qualification title, barista NC2. Paras lang po yan makikita sa front page ng TR. Unit competency, participate in workplace communication, then module title, participating in workplace communication. So, ginawa lang po siyang past participle. So, sa learning outcomes, meron po kang tatlo. Obtain and convey workplace information, participate in workplace meeting and discussion, complete relevant work-related document. So, dun sa may learning outcomes, nakuha ko siya dito sa element. Then, dito naman sa introduction, nakuha ko siya sa unit descriptor. So, ito po, ayan. Then, dito po sa learning activities, learning outcomes, number 1, obtain the convey workplace information. So, sa learning content, nakuha ko siya dito sa may performance criteria. Kinuha ko lang yung pinaka-keyword or main idea dito. So, sa 1.1, kinuha ko specific and relevant information. Then, yung method, dahil basic competency lang din naman, modular, individualized learning and lecture with PowerPoint presentation lang ang nilagay ko sa method. So, no need na po siya mag-demonstrate. Then, sa presentation naman, reading information sheet 1.1-1, specific and relevant information. Then, viewing the PPT while listening on the specific and relevant information. So, yung 1.1-1, nakuha yan dito sa yung 1, nakuha siya dahil number 1 tayo sa, ayan, pang-una tayo dito sa my basic competency. So, dyan makukuha yung number ng unit kung pang ilan siya. Ayan, number 1. Then, yung point 1 naman, sa learning outcomes. So, dahil learning outcomes number 1 tayo, 1 ang ilalagay. Yung dash 1 naman, kung pang ilan siya dito sa learning content. Then, sa practice, answering self-check 1.1-1, ganun din sa feedback, evaluating answer to the answer key 1.1-1. Resources, CBLM, answering sheet, projector, laptop, PowerPoint presentation. Dito naman sa time, so, naging 13 minutes siya kasi sa basic competency, ang nakalagay lang ng time ay 18 hours. So, yung 18 hours na yun, pinaghati-hati ko siya dito sa lahat ng learning outcome. So, ang computation ko dyan, bali yung 18 hours, kinonvert ko siya ng minutes, so naging 270 minutes. Yung pag-convert ko, tinivide ko naman siya sa tatlo kasi learning outcomes ko tatlo. So, naging 90 minutes. Yung 90 minutes na yun naman ang i-divide ko sa 18 learning content. So, pag yung 90, kada learning outcome. So, kaya naging 30 minutes siya. Naging 7 kasi yung learning content dyan. So, divide ko siya sa 90. Kaya, naging 13 minutes. Yung isa dyan is 12 minutes. So, ganyan lang din ang ginawa ko sa ibang learning outcomes. Ito. Participating in word meeting, workplace meeting and discussion. Yung learning content, team meeting. Method ko din, modular, individualized learning, lecture with PowerPoint presentation. Dito naman na iba na yung number. Reading the information sheet 1.2-1. Kaya naging 2 na siya kasi learning outcomes number 2 na siya. 1 pa din kasi pang basic competency natin is 1. Yung 1 dito, dun din sa learning content. So, practice, answering self-check 1.2-1. Evaluation answer to the answer key 1.2-1. So, sa resources, ganun din. CBLM, answer sheet, projector, laptop, PowerPoint presentation. So, kaya naging 15 minutes, yung 90.
90 minutes na dinivide natin kanina. So, ganun din dito sa may learning outcomes number 3. Ayan po. 18 minutes na siya. Mas mahaba yung time niya kasi mas konti yung learning content niya dito. Kaya mas malaki yung time niya. Mas mahaba. Dito naman sa assessment plan, direct observation, oral interview, and written test. Nakuha ko lang din yan sa may last part ng TR na nakasulat na siya din sa may assessment approach ng basic competency, participate in workplace communication. So, yun lang po. Dito naman sa teacher self-reflection, wala pa po akong nilalagay. So, ito lang po yung kabuuan ng practical exam ko. Thank you po.